Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1246, namangha ang mga guro, gusto ko rin siyang makita. Sabi ni Tian Chizu. Gusto niya talagang ikumpara ang sarili at makita kung mas malakas ba siya o hindi. Kung babalik si Lin Feng, sana ay makapagpalitan tayong lahat ng pananaw sa cultivation. Sabi ni Tian Chizu. Nakangiting tumingin sa kanya ang matatandang lalaki. Dati siya ang pinakamalakas na cultivator ni Tian Zuan, kaya ang katotohanan na gusto niyang labanan si Lin Feng ay ganap na normal. Mula nang sumali si Lin Feng sa Tianqi, nagsikap siyang maging mas malakas. Walang problema, kung babalik si Lin Feng, maaari mo siyang labanan. Nakangiting sabi ni Mr. Bai. Natitiyak niyang hindi malalabanan ni Tian Chizu si Lin Feng kung babalik siya, ngunit hindi niya iyon masasabi ng malakas. Kyuyu, palagi ba siyang lumalaban sa iyo? Nakangiting sabi ng Fire Zone Cultivator. Napangiti si Han Kyuyu, ngunit walang sinabi. Haha. Kung ganoon, nagkasundo kami ni Tian GZ na tipunin ang mga batang disipulo ng 7 Snowy Peak sa loob ng 7 araw. Nagkataon lang na bumalik ngayon sina Tian Chizu at Han Kyuyu, kaya dapat nating ayusin ang pagpupulong ngayon. Hindi naman ito isang malaking kaganapan, ito ay isang maliit na pagpupulong lamang para pag-usapan ang mga usapin sa paglilinang. Sige, saan? Tanong ng nagsasaka ng apoy na si Zun na nakangiti. Sa Tian Zuan, walang nakakaisip na gawin ito dito pa rin. Tumiti ang 3 Zun Cultivator. Pagkatapos ng nangyari sa Tianqi, napagtanto ng lahat kung gaano kalakas si Mr. Bai. At saka, namatay na si Tian Shuzi kaya mas malapit na ngayon ang mga tao sa Tianqi. Walang sumalungat sa filosofiya at tuntunin ng Tianqi. Ang Snow Zone Cultivator ay sumigaw ng malakas, tinatawag ni Tian Zuan ang lahat ng mga pinuno at kanilang mga disipulo na pumunta rito. Ang kanyang boses ay gamulong sa kabundukan. Ano ang nangyayari? Nagsimulang magtungo ang mga tao patungo kay Tian Zuan. Tumilipad pa rin si Lin Feng sa mga lambak at kabundukan nang marinig niya ang boses ng kanyang guro. Ang pagdinig sa boses ng kanyang guro ay nagpabalik ng mga magagandang alaala. Baka alam niya na bumalik ako. Bulong ni Lin Feng at pagkatapos ay ngumiti siya sa napaka-wrangle na paraan. Guro, sigaw ni Lin Feng. Babalik na sana si Mr. Bai sa lupa pagkatapos sumigaw, ngunit nang marinig niya ang boses na iyon, tumigil siya sa paggalaw. Iyon ay boses ni Lin Feng. Nagulat din ang mga Fire Zone Cultivator at Sword Zone Cultivator at saka silang ngumiti. Bumalik na rin siya. Bumalik ang maliit na baliw. Naisip ng mga Zone Cultivator. Lin Feng. Tuwang-tuwa si Tian Chizu. Lin Feng. Kumikislap din ang mga mata ni Wo Shiyon. Namula siya at nanginginig. Makikita ba niya ulit siya? Maraming tao ang mukhang nagulat ngunit muli silang naging kalmado. Bumalik na siya, kaya dapat naging mas malakas siya. Naisip ng 3 Zone Cultivator na nakangiti nang makita nilang dumating si Lin Feng. Guro. Lumapag si Lin Feng sa harap ng kanyang 3 guro at ngumiti. Ang ikawalong layer ng Tianqi, hindi masama. Sabi ni Mr. Bai na tinapik ang balikat ni Lin Feng. Tara na at mag-chat tayo. Tumiti si Lin Feng at tumanggo kina Tian Chizu at Han Kyuyu. Kahit na hindi sila magkaibigan noon, lahat sila ay miyembro ng Tianqi at dapat maging kaibigan ngayon. Bukod pa rito, naging mas mature si Lin Feng, kaya hindi gaanong mahalaga ang mga maliliit na bagay. Tumiti din si Tian Chizu at tumanggo kay Lin Feng. Bago siya makita, naisip niya ang kanilang labanan, ngunit ngayon ay tila napakakaibigan at natural na si Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Wo Shiyon, nakilala niya ito sa Dragon Mountain at kasing ganda rin siya ng dati. Namula siya nang tumingin sa kanya si Lin Feng. Lin Feng. Sabi ni Wo Shiyon. Shiyon, matagal nang hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Lin Feng, kilala niyo ang isa't isa. Tanong nang nagsasaka ng apoy na si Zun. Ilang sandali bago, sinabi niya na kung kilala ni Shiyon si Lin Feng, mai-inlove siya sa kanya. Hindi niya alam na magkakilala na sila. Kami. Nakilala ko siya sa Dragon Mountain. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ang nagsasaka ng apoy Zun ay ngumiti at nagsabi. Ah, mabuti, mabuti. Tumiti siya sa malalim at makabuluhang paraan, na lalong nagpamula kay Wo Shiyon. Napakahiya niya. Munting Lin Feng, pumunta ka ba sa lalawigan ng Bahwang pagkatapos umalis? Tanong ng Fire Zone Cultivator. Kakabalik ko lang mula sa lalawigan ng Bahwang. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kumusta ang lalawigan ng Bahwang? Marami bang malalakas na cultivator doon? Tanong ng nagsasaka ng apoy na si Zun. Na-curious siya. Kahit na nakalusot siya sa layer ng Zunqi, hindi pa siya umalis sa bahaging iyon ng mundo. Ang lalawigan ng Bahwang ay napakalaki. Mayroong ilang mga emperador, 1 dosina, mayroon ding mga mataas na antas ng mga Zone Cultivator. Sa katunayan, ang mga Zone Cultivator ay normal doon. Ang isang maliit na rehiyon sa lalawigan ng Bahwang ay mas malaki kaysa sa buong Ganyu. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Ang mga mata ng Snow Zone Cultivator ay kumikislap. Nais din niyang pumunta at maglakbay. Maraming mga Zone Cultivator, tulad niya, hindi ka panipaniwala. Hindi ka takatakang nakalusot ka na sa ikawalong layer ng Tianqi noon. Siguradong mahina ka pa rin sa lalawigan ng Bahwang pero. Isip ni Tian Chizu. Lin Feng, sinubukan mo na bang maging isang Imperial Cultivation Disciple? Tanong ng Fire Zone Cultivator.
Si Hao Qinglin ay dumating sa kadahilan ng iyon noon. Ginawa ko, nakangiting sabi ni Lin Fang. At, sabay na tanong ng tatlong Zun Cultivator. Tumingin si Lin Fang sa kanyang tatlong guro na nakangiti at sinabi. Nagtagumpay ako. Sige. Napakabuti, hindi masama. Nagulat silang lahat. Ang kanilang mga alagad ay naging isang Imperial Cultivation Disciple. Natulala sina Tian Qizu at Han Qiuyu. Tumiti si Wo Shiyun at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nasasabik siya para kay Lin Fang. Mga guro, hindi lamang ako naging alagad ng paglilinang ng Imperial, ngunit personal kong nakilala ang Emperador. Sabi ni Lin Fang. Ako ang direktang alagad ng mga Emperador ngayon. Boom. Walang imak ang tatlong Zun Cultivator. Ang mga Emperador ay kamangha-mangha sa kanilang mga mata, kaya iyon ay hindi kapanipaniwalang balita. Natawa si Lin Fang nang makita niya ang mga ekspresyon ng mukha nila, ano kaya ang magiging reaksyon nila kung malalaman nila kung sino ang Emperador na nakilala niya. Mga guro, kailangan kong makita si Master Tianji, may sasabihin ako sa inyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1247, pagtalo kay Tian Qizu. Gusto mo bang pumunta siya dito para kausapin tayo? Mukhang nagulat si Mr. Bai. Malapit na siyang pumunta rito, Little Lin Fang. Ngayong naging direktang alagad ka ng mga emperador, nakakagulat, pahalagahan ang pagkakataong ito at huwag maging katulad namin. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Sabi ni Mr. Bai. Ang pagiging direktang alagad ng emperador ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa napakahusay na alagad, magiging maliwanag din ang kinabukasan ni Tianqi. Talaga. Little Lin Fang, ang pag-iwan kay Ganyu ay ang tamang gawin. Nakangiting sabi ng Fire Zone Cultivator. Kalokohan. Sabi ng Sword Zone Cultivator. Lin Fang, ipakita sa amin ang lahat ng natutunan mo. Sabi ng Snow Zone Cultivator, na nagpatawa sa dalawa pang Zone Cultivator. Nais din nilang malaman kung ano ang natutunan ni Lin Fang sa ibang bansa. Nakatitig din si Tian Qizu kay Lin Fang. Siya ay namangha, si Lin Fang ay naging direktang disipulo ng mga emperador. Maaabutan pa ba niya si Lin Fang? Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba sa pagitan nila. Lin Fang, gusto kong subukan at makipaglaban sa iyo. Sabi ni Tian Qizu. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Tianqi at madaling talunin ng mga ordinaryong cultivator ng ika-7 layer ng Tianqi. Kahit alam niyang hindi niya matatalo si Lin Fang, gusto pa rin niyang subukan. Gusto niyang makita ang pagkakaiba sa pagitan nila, para manatiling motivated siya sa hinaharap. Tumingin si Lin Fang sa kanya at ngumiti, ngunit umiling siya. Paano sila makakalaban? Masyado siyang malakas. Paano niya nagawang labanan siya? Hinahamak mo ako. Sabi ni Tian Qizu, pagkatapos ay sinabi niya. Lin Fang, kahit na mas malakas ka sa akin, gagawin ko ang lahat para labanan ka. Kahit manalo ka, walang problema. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Tumiti at tumanggo ang Snow Zone Cultivator. Guro, ibig mong sabihin. Sabi ni Lin Fang gamit ang telepathy. Pumunta ka, ipakita mo sa kanya kung gaano ka katatag. Ito ay mag-uudyok sa kanya upang maging mas malakas. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Bahagyang tumanggo si Lin Fang. Kung hindi kakayanin ni Tian Qizu na matalo, hindi siya makakausad. Ang pagkatalo sa kanya ay isang magandang paraan para mas maging determinado siya. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko at dapat, huwag kang magpapakita ng awa. Sabi ni Tian Qizu na bumangon sa hangin at nagsimulang lumutang ang mga snowflake sa paligid niya. Si Tian Qizu ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Tianqi, kaya ngayon ang kanyang snow intent ay nasa level 7 na. Pagsabog ng niebe. Sabi ni Tian Qizu. Ang kapaligiran ay biglang napuno ng mga snowflake na nagsimulang sumabog sa paligid ni Lin Fang. Inihagis din niya ang sarili kay Lin Fang. Gayunpaman, si Lin Fang ay nakatayo doon na hindi gumagalaw. Pinalibutan siya ng mga ice energies at patuloy na inaatake siya. Tulad ng sinabi niya, walang awa, kaya ginamit niya ang kanyang buong lakas mula sa simula. Gayunpaman, siya ay namangha, para siyang umatake sa isang gintong estatwa, si Lin Fang ay hindi kumikibo. Sinimulan ni Tian Qizu na suntukin si Lin Fang, ngunit walang nangyari. Ganon ba kalaki ang pagkakaiba nila? Napakahina mo, sabi ni Lin Fang. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Tian Qizu, masyadong mahina. Freeze. Inilabas ni Tian Qizu ang ice intent. Ang earth at langit ay tila sila ay magyayelo, ngunit nang malapit na sila kay Lin Fang, sila ay nawala. Matagal ka nang nagsasanay ng cultivation pero mahina ka pa rin. Malupit na sabi ni Lin Fang. Gusto niyang magalit siya. Ikaw ay kasing lakas ng isang insekto, wala kang pag-unlad, paano mo matatawag ang iyong sarili na isang cultivator? Sabi ni Lin Fang, patuloy na pinapuna siya. Ang silhouette ni Han Qiuyu ay kumikislap at siya ay sumigaw ng galit, hayaan akong subukan. Inilabas niya ang kanyang espiritu ng libro, ngunit tumalikod si Lin Fang at galit na sumigaw. Alisin ka na, ang soundwave na ibinubuga ng kanyang boses ay naglalaman ng mga dumadagandong na enerhiya. Ang boses ni Lin Fang ay agad na nagtulak kay Han Qiuyu palayo at tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Qiuyu, lumipat si Tian Qizu patungo kay Han Qiuyu, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Parang panaginip.
Matagal na niyang hindi nakita si Lin Fang at ngayon ay may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Tumingon si Tian Chizu at tumingin kay Lin Fang. Nakaramdam siya ng katawa-tawa. Ipakita mo sa akin ang iyong tunay na lakas. Sabi ni Tian Chizu, namumula ang mukha niya. Walang sinabi si Lin Fang, iniunat niya ang kanyang kamay at pinalamutian ang mga lakas ng kulog. Napakabilis, ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng dumadagandong na enerhiya. Biglang nagmistulang Diyos ng kulog si Lin Fang. Kabom! Isang kidlat ang tumama kay Tian Chizu, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay namutla. Akala niya ay mamamatay na siya, ngunit pagkatapos ay muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at nakita si Lin Fang. Nakatayo pa rin siya doon. Napakaputla ng mukha ni Tian Chizu ngunit bigla siyang tumawa, pinagtatawanan niya ang sarili. Gusto niyang subukan at labanan ni Lin Fang. Hindi nakakagulat na tumanggi si Lin Fang. Nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa pagitan nila. Maging ang tatlong guro ni Lin Fang ay namangha. Makokontrol ni Lin Fang ang Thunder Abstruse Energies. Ang imperial na alagad ng emperador. Naisip ng tatlong guro, madali bang maging direktang alagad ng emperador? Hindi na natin makita kung gaano siya kalakas. Single ni Mr. Bai. Nakangiti ang tatlong guro, yun lang ang dulo ng iceberg, maraming tulad ko sa probinsya ng Bahwang, so wala namang kakaiba. Huwag kang masyadong magmalaki. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Si Tian Chizu ay namangha. Ang tuktok ng iceberg. Hindi niya masyadong nakita ang mundo. Salamat. Sabi ni Tian Chizu na biglang ngumiti. Ngayon, sina Han Qiuyu at Tian Chizu ay gustong pumunta mismo sa lalawigan ng Bahwang. Tumiti si Lin Fang, ngunit wala nang sinabi pa. Bumalik na si Lin Fang. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Tumingon si Lin Fang at nakita si Tian Jizi. Tumiti si Lin Fang at sinabi. Guro. Matagal na tayong hindi nagkikita, nakalusot ka na sa ikawalong layer ng Tianqi, hindi masama. Nakangiting sabi ni Tian Jizi. Haha, iniisip ko kung sino ang pumunta sa Tianqi, parang 1,000 kabayo. Sabi ng pinuno ng Yao Guangpik. Lin Fang. Dumating din ang pinuno ng Yuhang. Mabilis, sunod-sunod na dumating ang mga pinuno, maliban kay Tian Shuzi. Magalang silang binati ni Lin Fang. Akala ko inayos mo ang pagpupulong dahil bumalik na si Lin Fang. Sabi ng pinuno ng Yao Guang. Kung umatake si Little Lin Fang ngayon, hindi na kailangang ayusin ang anumang laban. Sabi ng Snowzone Cultivator na nakangiti. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1248, mga aral. Tama siya, napakalakas ni Lin Fang. Ilang sandali ang nakalipas, tinawagan ni Mr. Bai ang lahat bago niya alam na darating si Lin Fang. Nakangiti ang nagsasaka ng apoy na si Zun. Tigilan mo na yan sa suspense. Sabi ni Tian Jizi. Mag-host tayo ng mga laban sa ibang araw, dapat bigyan tayo ni Little Lin Fang ng ilang mga aralin. Sige, dapat turuan ni Little Lin Fang ang mga kapwa niya disipulo at tulungan silang maging mas malakas. Nakangiting sabi ng Snowzone Cultivator. Hindi na kaimik si Lin Fang. Siya, magturo sa ibang tao. Hindi siya marunong magturo sa ibang tao. Guro, sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Tumiti ang Snowzone Cultivator at nagsabi, ayaw mo bang ituro sa amin ang natutunan mo sa lalawigan ng Bahwang? Tumingin si Lin Fang sa matandang lalaki na kinakamot ang kanyang balbas at ngumiti ng pilit. Bahwang, Jiuyu, ang banal na lungsod, ang mga lugar na iyon ay nasa gitnang bahagi ng kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi katakataka na ang mga Zone Cultivator ay natuwa nang makita siya, kahit na sila ay nagmamalaki. Kung wala kang ituturo, pagkatapos ay umatake ka lang, hindi na kailangang maging magalang. Nakangiting sabi ni Jian Fengzi. Inilibot ng mga tao ang kanilang mga mata. Nakalusot si Lin Fang sa ikawalong layer ng Tianqi. Ang Tianqi ay tumataas, kaya may iba pang mga nagsasaka sa tuktok ng layer ng Tianqi sa Tianqi. Ang ilan sa kanila ay nakalusot na sa ikasyam na layer ng Tianqi, kaya marami sa kanila ang gustong ikumpara ang kanilang sarili kay Lin Fang. Little Fang, sige. Sabi ni Mr. Bai. Tumiti ng pilit si Lin Fang at naglakad papunta sa gitna ng karamihan. Wala siyang maituturo kaya gaya ng sinabi ni Jian Fengzi, maaari na lang silang magpatuloy sa mga laban. Ang ibang mga pinuno ay tumingin kay Lin Fang at ngumiti. Ang mga cultivator ay maaaring matuto ng maraming kapag sila ay lumaban sa isa't isa. Maraming disipulo ang mukhang excited nang makita nila si Lin Fang na naglalakad papunta sa gitna ng karamihan. Susubukan ko muna. Ako muna. Mangyaring magpalitan tayo ng pananaw sa paglilinang. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat. Mukhang tuwang-tuwa ang mga guro. Biz. Sagsimulang umihip ang ilang hangin nang may lumitaw na silhouette sa harap ni Lin Fang. Tumiti siya at nakipagkamay kay Lin Fang. Pakipalitan natin ng pananaw tungkol sa paglilinang, kapatid. Ang cultivator na iyon ay nakalusot sa ikapitong layer ng Tianqi at naunawaan ang layunin ng hangin. Tumanggo si Lin Fang. Ang kanyang kalaban ay nagsimulang magpakawala ng mga lakas ng hangin nang lumitaw ang isang bagyo at gamulong patungo kay Lin Fang. Boom! Agad na binomba ng bagyo ang katawan ni Lin Fang. Nagulat ang karamihan, ganoon ba kabagal si Lin Fang? Ngunit pagkatapos ay nakita nilang nawala si Lin Fang. Gumalaw siya gamit ang wind energies, kaya hindi nila siya masubaybayan. Ha?
Ang kanyang kalaban ay patuloy na umaatake at ang mga snowflake ay gumagalaw sa paligid. Gayunpaman, wala sa mga pag-atake ang umabot kay Linfang. Wind, gumagamit din siya ng wind energies. Nagulat ang karamihan. Gumagamit din si Linfang ng hangin. Masyadong malakas ang wind intent ni Linfang. Pumunta ka, sabi ni Linfang. Biglang naramdaman ng kanyang kalaban na siya ay nasalo ng buhawi at itinulak pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Ang pagsasagawa ng wind cultivation ay hindi nangangahulugan na hinihiram mo ang hangin sa paligid mo lamang, ibig sabihin ay dapat mong unawain ito at pagsamahin ito. Saka ka lang makakaramdam ng kumpiyansa at komportable na gamitin ito. Sabi ni Linfang habang gumagalaw na parang hangin. Boom boom. Biglang bumagsak si Linfang sa lupa, nabasag at nabasag ang nyebe na lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Gaano kalakas? Nagulat yung iba. Ang pagkaunawa ni Linfang sa hangin ay hindi kapanipaniwala. Nang mawala ang hangin, kumislap ang mga mata ng disipulong iyon at yumuko siya kay Linfang habang sinasabi. Salamat sa iyong mga tagubilin. Tumiti ang matatanda, lalo na ang tatlong Zun cultivator ng Tianzuan. Napansin nila si Linfang mula sa unang pagkakataon na lumitaw siya sa Tiantai. Akin na. Sigaw ng iba. Malakas ang boses ng taong iyon at niyanig ang earth at langit. Si Wang Ling iyon, naiintindihan niya ang puwersa ng earth at langit. Nakapasok na siya sa ikawalong layer ng Tianqi tulad ni Linfang, kaya siguro makakalaban niya ito. Naisip ng karamihan. Si Wang Ling ay isang henyo mula sa Yaoguang Peak. Mangyaring magpalitan tayo ng mga pananaw sa paglilinang, kapatid na Linfang. Sabi ni Wang Ling na naglalakad patungo kay Linfang. Nagbitak ang lupa habang naglalabas ng mga enerhiya si Wang Ling. Boom! Muli siyang humakbang at maraming tao ang nakadama na sila ay nasusuka. Si Linfang ay mukhang sobrang kalmado at tahimik. Mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Kung ang mga pag-atake ni Wang Ling ay hindi makakaapekto kay Linfang, kung gayon si Linfang ay talagang kwalipikadong magturo sa atin ng mga bagay-bagay. Naisip ng karamihan. Si Wang Ling ay naglalabas pa rin ng hindi kapani-paniwalang lakas. Kahit na nakalusot siya sa ikawalong layer ng Tianqi, ang kanyang chi ay kasing lakas ng isang taong nakalusot hanggang sa ikasyam na layer ng Tianqi. Si Wang Ling ay isang tunay na henyo sa Tianqi. Naisip ng maraming tao na nagbubuntong hininga. Sa wakas ay lumipat si Linfang sa kaunting hakbang, at pagkatapos ay isa pa. Kaboom! Pagkatapos, gumalaw siya sa hindi kapani-paniwalang bilis at sumipol ang hangin sa paligid niya. Nagulat si Wang Ling, biglang nasira ang kanyang chi. Gumawa ng isa pang hakbang si Linfang at mas maraming dumadagandong na tunog ang lumitaw. Napaungo si Wang Ling nang lumitaw ang isang nakakatakot na puwersa. Ang bawat hakbang ni Linfang ay nagpapatibok ng kanyang puso. Boom! Isang ulap ang tumaas sa hangin at ang lupa ay yumanig ng malakas. Muling dumaing si Wang Ling, napaluhod siya at tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla. Hindi pa man lang pinakawalan ni Linfang si Chi, mukha lang siyang ordinaryong tao. Tumayo si Wang Ling, kalmado siyang tumingin kay Linfang at yumuko. Para bang isang guro ang kausap niya, sinabi niya. Maraming salamat sa iyong mga tagubilin. Sige, sige. Sinabi ng pinuno ni Yao Guang sa kanyang mga disipulo. Humayo kayo at matuto mula sa kanya. Pagkatapos ay nakipag-away si Linfang sa marami pang cultivator na nasa katulad na antas ng cultivation at natalo sila ni Linfang gamit ang parehong mga pamamaraan na ginamit nila laban sa kanya. Maraming tao ang natalo, ngunit ang mga zone cultivator ay patuloy na tumatawa at nakangiti. Natuwa at nasiyahan sila, lalo na si Mr. Bai at ang dalawa pa. Ipinagmamalaki nila ang kanilang batang alagad. Tama sila na tinanggap siya sa Tianqi. Itinuro ni Linfang ang bawat disipulo ng isang bagay at lahat sa loob ng 2 oras. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghanga, walang naiinggit. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Linfang ay hindi kapani-paniwala, maaari lamang silang tumingin sa kanya at umaasa na sila ay magiging kasing lakas niya balang araw. Pakiusap, magpalitan tayo ng pananaw tungkol sa paglilinang, kapatid. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ito ay ang magandang Wu Shiyon. Halika Shiyon, huwag. Sabi ni Linfang na umiling. Bakit ayaw mong magturo sa akin ng kahit ano? Sabi ni Wu Shiyon na mukhang galit. Shiyon, nagsasanay ka ng 9 Sun skill, kaya tuturuan kita ng Cosmos Burning Sun technique na palagi kong ginagamit. Binuksan ni Linfang ang kanyang ikatlong mata at ipinadala ang pamamaraan kay Wu Shiyon. Pumikit siya at tinanggap ang pamamaraan. Lahat ay hinihingal sa pamha. Naglabas si Linfang ng ilang singsing at ibinigay ito sa mga pinuno ng Snowy Peak. Mga guro, marami akong mga kasanayan at teknik na kinuha ko mula sa mga Zone Cultivator, mayroon din akong maraming malabo na kristal at mga banal na sandata. Mangyaring huwag mag-atubiling kunin ang mga ito, kung mayroon kang pagkakataon, ipamahagi ang mga ito sa mga natatanging alagad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1249, ipinadala ng mga emperador. Mga kasanayan para sa mga Zone Cultivator, mga malabo na kristal at mga banal na sandata. Ang lahat ay napakamahalagang kayamanan, ang mga bagay na iyon ay kapakipakinabang pa nga para sa mga Zone Cultivator, ngunit para sa mga cultivator sa antas ng tiyan, ang mga iyon ay hindi mahalaga.
Walang maraming banal na sandata si Tianqi, kaya kung ang lahat ng Zun Cultivator ng Tianqi ay maaaring magkaroon ng mga banal na armas, mas magiging malakas sila. Sa madaling salita, pinalalakas muli ni Linfeng si Tianqi. Sige, kung ang Xiaoyao Sect, ang East Sea Dragon Palace at ang iba pa ay maglakas loob na salakayin tayo muli, tuturuan natin sila ng magandang aral. Sabi ni Tian Jizi. Siya ay lubos na masaya. Binigyan ni Linfeng ng tig-isang singsing ang 6 na pinuno, ngunit iningatan niya ang pinakamahusay para sa kanyang 3 guro. Linfeng, kahit na tinuruan mo ang mga kapwa mo disipulo ng ilang bagay tungkol sa cultivation, hindi pa rin namin alam kung gaano ka talaga katatag. Matutulungan mo ba ang iyong mga kapwa alagad na maging mas bukas ang isipan? Nakangiting sabi ni Tian Jizi. Ipinakita sa kanila ni Linfeng na siya ay malakas, ngunit hindi niya ipinakita sa kanila kung gaano talaga siya kalakas. Kung maipapakita niya sa kanila kung gaano talaga siya katatag, mas magiging motivated at inspired ang mga kapwa niya disipulo. Tanging ang mga Zun Cultivator ang nakakakita kung gaano siya kalakas, sa palagay ko. Nakangiting sabi ni Mr. Bai. Mayroon bang Zun Cultivator na handang labanan ang Little Linfeng? Sa katunayan, sa lakas ni Little Linfeng, isang Zun Cultivator ang dapat subukan at labanan siya. Natatawang sabi ni Tian Jizi. Excited ang lahat. Matatalo kaya ng kapwa nila disipulong si Linfeng ang mga Zun Cultivator. Tumiti si Linfeng ng pilit. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas na antas ng mga cultivator ng Tian at ng ordinaryong mababang antas ng mga Zun Cultivator sa kanya. Sa lalawigan ng Bahwang, nakapatay na siya ng napakaraming Zun Cultivator. Susubukan ko, sabi ng isang matandang cultivator ng unang layer ng Zunchi. Siya ay mula sa Tian Shupik. Nakatingin siya kay Linfeng sa malamig na paraan. Noon, namatay si Tian Shuzi dahil kay Linfeng, pinagtaksilan niya si Tianqi dahil hindi naglagay si Linfeng ng anumang Holy Marks deployment spell sa Tian Shupik. Ngayon, kailangan nilang pumunta sa iba pang mga taluktok upang magsanay ng paglilinang. Naramdaman ni Linfeng ang lamig ng taong iyon at tumingin kay Mr. Bai. Little Feng, gamitin mo lang ang buong lakas mo. Kailangang turuan ng leksyon ng ilang mga taong walang pagbabago. Sabi ng Snow Zone Cultivator kay Linfeng gamit ang telepathy. Alam niyang may mga taong namimiss pa rin si Tian Shuzi. Sige. Sagot ni Linfeng gamit ang telepathy. Pagkatapos ay sinabi niya sa matanda. Magpalitan tayo ng pananaw sa paglilinang, tiyuhin. Gumagamit ang mga cultivator ng Zun ng abstruse energies at ang mga cultivator sa antas ng Tian ay hindi. Hindi nila alam kung ano ang abstruse energies. Kahit na ikaw ay may talento, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng isang Zun cultivator at isang Tian level cultivator. Sabi ng matanda na may tono ng pag-lecture. Tahimik na nakinig si Linfeng at sumagot. Salamat, tiyuhin. Ang matanggap ang iyong mga tagubilin ay isang karangalan para sa akin. Mabuti, tutulungan kita, ngunit mag-ingat. Sabi ng matanda. Biglang kumislap ang kanyang silhouette nang tumunog ang isang sonic boom. Isang dambuhalang kamay na gawa sa nyebe ang umatake kay Linfeng. Tumalon si Linfeng pasulong at itinaas ang kanyang kamay. Ang kamay ni Linfeng ay nagmistulang isang ilusyon at maaari pang gawing kaluskos ang espasyo sa kanilang paligid. Kabom! Isang napakalakas na putok ang tumunog. Ang kamay ng nyebe ay nagkapira-piraso at ang mga snowflake ay lumutang sa paligid. Ang space-destructive punch ni Linfeng ay patuloy na umuusad at bumagsak sa tunay na kamay ng matanda, na naging sanhi ng pag-ungol nito sa sakit. Ang mga tao ay namangha. Si Linfeng ay nakatayo doon na mukhang kalmado at matahimik na parang walang nangyari. Ang ekspresyon ng mukha ng Zun Cultivator ay mukhang kahindik-hindak at ang kanyang bibig ay dumudugo. Hindi niya makayanan ang isang pag-atake. Nagulat ang karamihan. Ipakita kay Linfeng kung ano ang pagkakaiba. Nang maisip ng karamihan ang sinabi niya, bigla nilang naisip na katawa-tawa ang matanda. Tito, pasensya na, nasaktan kita. Magalang na sabi ni Linfeng sa matandang lalaki mula sa Tian Shupik. Hindi siya mukhang masaya, mukhang kalmado lang siya. Kahit na sa loob, si Linfeng ay hindi partikular na natuwa na siya ay nanalo. Ang pagkatalo sa isang mababang antas ng Zun Cultivator ay isang bagay na normal para sa kanya. Matanda na ako, matanda na ako. Dapat sigurong magretiro tayo sa isang punto. Sabi na nagbubuntong hininga si Zun Cultivator. Para siyang namamatay na matanda. Pagkatapos, lumipat siya pabalik sa karamihan. Nagkatinginan sina Mr. Bai at Tian Jizi at ngumiti. Mahirap makita kung gaano talaga kalakas si Linfeng. Sige, tumigil na tayo dito. Dapat ipagpatuloy ng lahat ang pagsasanay sa paglilinang upang maging mas malakas pa. Sabi ni Tian Jizi. Linfeng, napakaraming henyo ba sa lalawigan ng Bahwang? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Tumiti si Linfeng sa taong iyon at tumango. Napakaraming malalakas na cultivator at walang katapusang mga pagkakataon. Gayunpaman, bago pumunta doon, dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay handa na. Napakaraming malalakas na cultivator. Akala ng maraming tao. Handa na ba silang pumunta sa Bahwang? Naghiwa-hiwalay ang lahat, kabilang ang mga disipulo ni Tian Zuan. Napakabilis, tanging ang 3 Zun Cultivator na sina Linfeng, Wo Shiyun at Tian Jizi ang natira. Linfeng, sabihin mo sa amin ang totoo, gaano kalakas ang ginamit mo para sa suntok na iyon? Nakangiting tanong ni Tian Jizi.
Tumingin din si Mr. Bai at ang iba pa kay Linfang. Nagtataka din sila. Sa totoo lang, tanong ni Linfang sa mahinang boses. Siyempre, sabi ni Tian Jizi. Walang lakas, ito ay isang pangunahing suntok lamang para sa akin. Sabi ni Linfang. Walang imak si Tian Jizi, masakit ang kanyang puso. Akala niya ay sasabihin ni Linfang na 20 hanggang 30% man lang, kahit 10 ay ayos lang, ngunit isang basic na suntok lang na walang lakas. Sa madaling salita, hindi kailangan ni Linfang na gumamit ng anumang lakas para talunin ang isang zone cultivator. Punting Linfang, sinasaktan mo ang mga tao sa pagsasabi niyan. Sabi ng nagsasaka ng apoy na si Zun. Naabot na niya ang kalahati ng kanyang buhay at nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Zunchi. Sinuntok ni Linfang ang zone cultivator na iyon nang hindi gumagamit ng anumang lakas at nasugatan pa siya. Kung ginamit niya ang buong lakas niya, papatayin kaya niya ito. Little Linfang, gusto mo bang subukan at labanan kami? Tanong ng cultivator ng espada na si Zun, matalim ang tingin nito. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Guro, paano ako? Huwag mong takutin si Little Linfang, baliw ka, sabi ni Mr. Bai kay Jian Fengzi. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang at sinabi, Little Linfang, hindi ba sabi mo may gusto kang sabihin sa amin? Tumanggo si Linfang at sinabi, mga guro, naisipan na ba ninyong mag-abroad? Pupunta sa ibang bansa. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay sinabi ni Tian Jizi. Napag-usapan na namin ng iyong mga guro ang tungkol sa mga bagay na iyon. Noon, ang mga pinuno ng Tianji Peak at Tianzuan Peak ay mga guro ko rin at guro ng iyong mga guro. Noon, kahit na umalis tayo sa Tianchi, hindi magiging problema, walang magdulot ng anumang problema para kay Tianchi. Pero pagkatapos nun, umalis na sila at sobrang hina ni Tianchi kaya hindi na kami nakaalis. At saka, hindi naman kami kasing talino nila, kaya, binitawan namin ang ideya ito. Mga guro, ang mga tunay na henyo ay bumangon sa panahon ng panganib, kapag itinaya ang kanilang buhay. Ang sobrang pag-iisip ay isang pagkakamali, nakakaligtaan nito ang mga pagkakataon. Tungkol sa mga pinakamalaking kaaway ni Tianchi, pupuntahan ko sila at bibisitahin ko sila sa lalong madaling panahon. Sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng malamig na ilaw. Ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven, sila ay lumahok sa massacre sa Zuyu. Naantala nila ang proseso ng pagbabagong anyo ni Mengqing at naging sanhi si Linfang na maging isang demonyo. Ang paglilinang ng kanyang lolo ay baldado, ang kanyang guro na si Yan Yupingsheng ay pinatay, marami sa kanyang mga kaibigan ay namatay na rin. Mga guro, naaalala ba ninyo si Hao Qinglin, ang dumating upang sabihin sa amin ang tungkol sa proseso ng recruitment? Siyempre, ginagawa namin. Gamit ang kanyang reincarnation sword, hinaranggan niya si Yu Xiao. Kung hindi, si Tianchi ay nasa panganib. Sabi ng Snow Zone Cultivator na tumatango. Siya ang pangalawa kong kapwa-disipulo. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay may 11 direktang disipulo at siya ang pangalawa. Ako ang pang-11. Alam mo ba kung bakit pumunta si Hao Qinglin sa Tianchi para sabihin sa amin ang tungkol sa proseso ng recruitment? Mukhang nagulat si Mr. Bai at sinabi. Hindi ako sigurado noon, ito ba ay isang bagay sa huli? Noon, hindi ako kilala ni Hao Qinglin, pero ilang beses niya akong tinulungan at tinulungan din niya si Tianchi. Ito ay dahil ipinadala siya ng mga emperador. Ipinadala siya ng mga emperador, nang sabihin niya iyon, nagsimulang tumibok ang puso ng mga guro. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1250, umalis nang may kumpiyansa sa kiginhawahan. Ipinadala ng mga emperador. Bakit may pinadala sila kay Ganyu, lalo na kay Tianchi? Punting Linfang, ano ang nangyayari? Tanong ng Snow Zone Cultivator na may seryosong tono. Guro, sinabi sa amin ni Hao Qinglin na siya ay direktang disipulo ng 2 emperador at ang 2 emperador na iyon ay mabuting magkaibigan. Ang isa sa kanila ay tinatawag na Emperador Shi. Sabi ni Linfang. Kitang-kita ang paggalaw ng Snow Zone Cultivator, agad niyang naintindihan. Nagulat si Tian Jizi. Huminga siya ng malalim. Emperor Shi, ang sagisag ni Tianzuan ay isang bato. 2 emperador, at sinasadya nilang ipinadala si Hao Qinglin sa Tianchi. Tinulungan pa sila ni Hao Qinglin. Isa lang ang ibig sabihin nito, Emperor Shi at Emperor Yu, Tianzuan Peak at Tianji Peak. Ang kanilang mga guro, nagpunta sila sa ibang bansa at ngayon ay naging mga emperador na sila. Ang mga Zone Cultivator ay namangha, si Wo Shiyun ay hindi nakaimik. Umalis si Linfang upang hayaan silang mag-isip tungkol dito. Ang kanilang mga guro ay naging mga emperador na. Sinundan ni Wo Shiyun si Linfang, nag-iwan ng mga bakas sa nyebe. Paano ka napunta sa Tianchi? Tanong ni Linfang. Ibinaba ni Wo Shiyun ang kanyang ulo at namula. Nabalitaan ko na nasa Tianchi ka mga 1 taon na ang nakalipas at isa kang alagad dito. Nahanap ko si Tianchi, pero nakaalis ka na. Pagkatapos, naging disipulo ako rito. Sabi ni Wo Shiyun sa malumanay na boses na parang kailangan ng matinding pagsisikap para magsalita. Napunta siya sa Tianchi dahil kay Linfang at tinanggap siya ng nagsasaka ng apoy na si Zun bilang isang disipulo, pagkatapos ay naging banal na babae siya ni Tianzuan. Si Wo Shiyun ay mukhang napakahiya. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo, ngunit nang makita niyang nakatingin sa kanya si Linfang, ibinaba niya muli ang kanyang ulo.
Bakit ka pa nag-abala? Sabi ni Lin Feng na bamaantong hininga. Noon sa Dragon Mountain Empire, masalimuot ang sitwasyon, ngunit ang nakakagulat, nagpa siya siyang umalis at sumali sa Tianqi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at wanabi. Alam ko, pero ang makita kang naglalakad ang pinakamagagandang bagay, nagpapasaya sa akin. Hindi mo kailangan na nasa puso mo ako, tandaan mo lang na nage exist ako. Biglang sabi ni Wo Shiyun. Napangiti siya sa matangkad na paraan. Mula sa kanyang mga mata, nakikita ni Lin Feng na siya ay pinahihirapan. Shiyun, dapat mong piliin kung ano ang gusto mong gawin, dapat mayroon kang sariling buhay. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa malumanay na paraan. Balang araw siguro. Nakangiting sabi ni Wo Shiyun. Palagi kitang susundan, baka pupunta ako sa lalawigan ng Bahwang at maghanap ng bagay para sa akin doon, ngunit sa ngayon, ang tanging gusto kong gawin ay sundan ka. Natahimik si Lin Feng, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hahanapin mo ang iyong sariling landas. Sabi ni Lin Feng na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg at itinulak ang kanyang buhok palayo sa kanyang mukha. Pagkatapos, ngumiti silang dalawa sa isang matangkad na paraan. Siguro. Sabi ni Wo Shiyun na nakatingin kay Lin Feng sa kanyang magagandang mata at ngiti. Tumanggo si Lin Feng at inalis ang kanyang mga kamay. Biglang nalungkot si Wo Shiyun. Tumalikod si Lin Feng at naglakad ng mas mabilis. Shiyun, tulungan mo ako sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga guro na ang dalawang emperador ay nasa Tiantai, sa Hilagang Bahwang, at gayon din, ibigay ang singsing na iyon kay Mr. Bai. Malalaman niya kung ano ang gagawin dito. Magkita tayo muli. Pagkatapos ay naghagis si Lin Feng ng singsing at pagkatapos ay nawala sa abot tanaw. Hinawakan ni Wo Shiyun ng singsing at tumingin kay Lin Feng na umalis. Matagal na niyang inaasam na makita siya at ngayon ay ilang minuto na lang ang kasama niya. Makakalimutan na kaya niya siya. Baka naman. Ang mga snowflake ay patuloy na bumababa mula sa langit. Kanina pa umalis si Lin Feng, ngunit naroon pa rin si Wo Shiyun, sinusubukang huwag umiyak. Nakakatuwang babae, wala na siya. Ang nagsasaka ng apoy na si Zun ay naroon. Hindi alam ni Wo Shiyun kung gaano na siya katagal doon, sa likod niya. Marahan niyang tinapik ang mga balikat nito, pagkatapos ay dumating din ang Snow Zone Cultivator at ang Sword Zone Cultivator. Nakatingin silang lahat sa malayo, katulad niya. Umalis siya nang walang sinasabi, kailangan nating turuan siya kung paano maging magalang sa susunod. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Tama, kapag nasa Bahwang Province na tayo, tuturuan natin siya ng leksyon. Sabi ni Jian Fengzi na nakatingin sa malayo. Napagdesisyonan na niyang pumunta doon. Kawawang babae. Naisip ng nagsasaka ng apoy na si Zun bago idinagdag. Gusto siya ni Shiyun at kumilos siya ng walang emosyon. Hehe. Tumiti si Wo Shiyun at tumalikod. Mas mismo pa siya kaysa sa akin. Pagkatapos, naglakad si Wo Shiyun patungo sa palasyo ng Niebe, iniwan ang matatandang lalaki. Umalis si Lin Feng gamit ang kanyang espada upang maglakbay sa kanyang pinakamabilis na bilis. Malaya siyang naglakbay ng walang anumang tunay na layunin. Napunta siya sa Tianqi na may isang layunin at ngayon ay nakamit niya ito. Binigyan niya ng mga regalo ang kanyang mga guro at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga emperador. Hindi niya kailangang pakialaman ang kanilang mga desisyon, maaari silang magpasya kung ano ang gusto nila. Tungkol kay Wo Shiyun, kumbinsido din si Lin Feng na makakahanap siya ng sarili niyang landas. Para kay Lin Feng, ang distansya sa pagitan ng Ganyu at Zuyu ay maliit. Biglang gumapang ang kanyang espada sa kalangitan at mabilis siyang nakarating sa Zuyu. Nang isipin niya kung paano niya kailangan ng wala pang kalahating araw para pumunta kay Zuyu, napagtanto niyang malapit na niyang makita ang kanyang pamilya at mga malapit. Medyo kinakabahan siya at medyo excited. Kumusta ang lahat doon? Si Lin Feng ay babalik.